Binigyan ng US ang Pilipinas ng 2 advanced warships sa gitna ng South China Sea tensions. Ang mga azure wave ng South China Sea ay kumikinang sa ilalim ng nakakapasong araw na sumasalamin sa isang tensyon na nabuo sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng lumalalang geopolitical hidwaan sa malawak na kalawakan ng tubig na ito, 2 bagong simbolo ng lakas at pagkakaisa ang dumating sa Pilipinas, ang BRP Gregorio del Pilar at ang BRP Ramon Alcaraz. Ang mga sasakyang ito, na iniregalo ng Estados Unidos, ay higit pa sa mga barko lamang, sila ay mga pangako ng suporta sa magulong panahon. Ang seremonya ng paghahatid ay ginanap sa Subic Bay, isang makasaysayang daungan ng dagat. Ang mga watawat ng Pilipinas at Estados Unidos ay magkatabing kumakaway, na kumakatawan sa isang matagal ng alyansa. Sa entablado, tumayo si Pangulong Marcos ng Pilipinas sa tabi ng embahador ng Estados Unidos. Sa kanilang pakikipagkamay, isang pakiramdam ng pagkakaisa ang bumungad sa mga nagtitipon na tao. Si Pangulong Marcos ay nagsalita sa mga manonood, ang kanyang boses ay matatag. Ngayon, malugod naming tinatanggap ang BRP Gregorio del Pilar at ang BRP Ramon Alcaraz sa aming fleet. Ang mga barkong ito ay sumisimbolo sa aming matibay na pakikipagtulungan sa Estados Unidos at sa aming hindi natitinag na pangako sa pag-secure ng aming mga teritoryong maritime. Ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz, dating bahagi ng US Coast Guard, ay nilagyan ng makabagong armas at teknolohiya. Sila na ngayon ay mabigat na mga ari-arian, na handang magpatrolya sa pinagtatalunang karagatan ng South China Sea. Ang mga barko ay nagtataglay ng mga pangalan ng mga bayaning Pilipino, na nagtanim ng damdamin ng pambansang pagmamalaki at determinasyon. Sa pagtatapos ng seremonya, ang Chief of Staff ng Philippine Navy ay nag-inspeksyon sa mga sasakyang dagat na may kritikal na mata. Ginugol niya ang kanyang buong karera sa pag-iingat sa tubig ng kanyang bansa, at alam niya ang estratehikong kahalagahan ng mga barkong ito. Nakatayo sa kubierta ng Gregorio del Pilar, naramdaman niya ang panibagong kahulugan ng layunin. These ships will enhance our maritime capabilities significantly, Reyes remarked to his officers. Dapat nating tiyakin na sila ay ginagamit sa kanilang buong potensyal. Ang geopolitical na klima sa South China Sea ay puno ng tensyon. Iba't ibang bansa, kabilang ang China, ang nag-angkin ng soberanya sa mga bahagi ng dagat, na humahantong sa madalas na mga komprontasyon. Ang Pilipinas, kasama ang kalikasang archipelagic nito, ay partikular na mahina. Ang pagdating ng 2 barko ay isang estratehikong hakbang upang palakasin ang depensa ng bansa, at igiit ang pag-angkin sa teritoryo nito. Sa kanilang unang misyon, naglakbay ang Gregorio del Pilar upang magpatrolya sa pinagtatalunang tubig malapit sa Spratly Islands. Habang sila ay naglalayag, ang mga tripulante ay nanatiling mapagbantay, batid na anumang engkwentro ay maaaring mabilis na lumaki. Nakita ng radar ng barko ang isang hindi pa nakikilalang sasakyang papalapit. Inutusan ni Fernandez ang kanyang kuponan na manatiling kalmado at maghanda para sa potensyal na pakikipag-ugnayan. Sa pamamagitan ng binocular, nakita ni Fernandez ang isang barko ng Chinese Coast Guard sa abot tanaw. Napuno ng tensyon ang hangin ng isara ng 2 sisidlan ang distansya. Binati sila ng barkong Chino, na hinihiling na malaman ang kanilang intensyon. Ang tugon ng barko ng China ay maikli, na nagbabala sa kanila na umalis kaagad. Nanatiling kalmado si Fernandez, batid niya ang pagiging maselan ng sitwasyon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hawakan ang kanilang posisyon, iginiit ang kanilang karapatan na naroroon. Sa Maynila, mahigpit na binabantayan ang sitwasyon. Si Pangulong Santos ay palaging nakikipag-usap sa kanyang mga tagapayo sa pagtatanggol, batid na ang anumang maling hakbang ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Ang Estados Unidos ay nanonood din, na handang mag-alok ng suporta kung kinakailangan.
Sa huli, natapos ang standoff ng walang conflict. Tuluyan nang tumalikod ang barkong Tsino at nagpatuloy ang pagpapatrolya ng Gregorio del Pilar. Ang maliit na tagumpay na ito ay nagpalakas ng moral ng mga tauhan ng Pilipino at nagpatibay sa kahalagahan ng kanilang misyon. Samantala, ang BRP Ramon Alcaraz, sa pamumuno ni Kapitan Maria Delgado, ay inatasan ng ibang misyon. Sila ay maghahatid ng humanitarian aid sa isang maliit na komunidad ng isla na naapektuhan ng kamakailang bagyo. Ang isla, na matatagpuan malapit sa pinagtatalunang Scarborough Shoal, ay lubhang nangangailangan ng mga supply. Habang papalapit ang Alcaraz sa isla, nakipag-ugnayan si Kapitan Delgado sa mga lokal na otoridad upang matiyak ang maayos na paghahatid. Malugod na tinanggap ng nagpapasalamat na mga residente ang crew. Itinampok ng misyong ito ng awa ang isa pang bahagi ng mga tungkulin ng mga barko sa pagprotekta at paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Ang presensya ng BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz sa South China Sea ay nagpadala ng malinaw na mensahe, hindi nag-iisa ang Pilipinas. Sa suporta ng mga kaalyado nito at pagpapasya ng mga mamamayan nito, handa itong ipagtanggol ang soberanya nito at itaguyod ang panuntunan ng batas sa internasyonal na karagatan. Sa sumunod na mga buwan, ang dalawang barko ay naging simbolo ng pag-asa at katatagan. Ipinamalas ng kanilang mga patrol at misyon ang lakas ng hukbong dagat ng Pilipinas at ang walang hanggang alyansa sa Estados Unidos. Habang ang mga tensyon ay patuloy na kumukulo, ang mga barko ay tumayo bilang isang paalala na ang pagkakaisa at determinasyon ay maaaring maglakbay kahit na ang pinakamabagyo na dagat.